Sa iba pang balita, nakahanda ang Pilipinas na makiisa sa panukalang Deep Seabed Exploration sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay upang mapag-aralan pa ang mga mineral sa karagatan ng bansa na maaari umanong magamit sa renewable energy. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Nasa bansa ngayon si International Seabed Authority Secretary General Michael Lodge para sa workshop na magpapaunlad sa kapasidad ng Pilipinas pagdating sa Deep Seabed Exploration. Ito ay upang mailathala at magkaroon ng interes sa mga sektor sa bansa para sa mas mataas na level mineral research sa karagatan ng bansa. Tinukoy din ni Lodge ang magiging jurisdiction ng AISA ay labas sa pambansang teritoryo ng isang bansa. But what we do is we establish the global international rules for the area that is beyond national jurisdiction. Now, of course, those global international rules, because they are the very highest global standard, they do form a benchmark for what countries might want to do in their own national jurisdiction. Mahalaga din daw sa usaping ito ang kasunduan na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mula nang maitatag ang AISA noong 1994, sa ilalim ng UNCLOS, naging miyembro na ang Pilipinas. Sa ngayon, 168 na mga bansa na ang kasapi ng AISA. Nakahanda din daw ang Pilipinas na makiisa sa panukalang Seabed Mining Exploration o pananaliksik ng mga mineral sa karagatan ng Pilipinas para sa posibilidad na magkaroon ng renewable energy source sa bansa. Ito ang inihayag ng opisyal ng Department of Foreign Affairs sa workshop kasama ang AISA at iba't ibang sektor sa bansa. Sa ngayon, nasa proseso pa lang daw ng pananaliksik ang mga kasapi ng AISA pagdating sa marine research, kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga maritime expert at sa mga halagang sektor upang mapanatili pa rin ang proteksyon sa karagatan. Kaya't kinakailangang umano na makiisa ang buong bansa sa panukalang mas malalim na eksplorasyon sa karagatan ng Pilipinas. The Philippines, as an archipelagic state, is entirely dependent on the sea, and our state's ecosystem is affected by changes in the larger ocean ecology. The Philippines encourages a whole-of-society approach to tackle these matters and form a holistic strategy for the Philippines with regard to the exploration and possible development of the seabed in the future. Malaki raw ang pangangailangan ng Pilipinas pagdating sa renewable energy at sa green energy na siya ring binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga naging talumpati. Mayaman din daw ang karagatan ng Pilipinas sa cobalt, manganese, copper, nickel, iron at iba pang mga mineral na taging sa karagatan lang ng Pilipinas matatagpuan. Gayunpaman, kinakailangan pa rin daw ng panukalang batas na magdedeklara sa karapatan at pananagutan para sa seabed mining. Kinakailangan din daw dito ang pagbuo ng mga regulasyon para sa proteksyon ng mga likas na yaman sa karagatan. Sort of advocating that the Philippine government should take a more active role in already supporting marine scientific research, support the scientists so that they can perform these initial studies. We have a long way to go compared to our neighbors. But when that will be is very hard to say because it depends on many different factors. It depends on, first of all, agreeing on the regulatory framework. But even after the regulatory framework is agreed, then it also depends on other factors like technology. Ayon pa kay Lodge, mayroon ng 3 eksplorasyon ang kasalukuyang nagpapatuloy sa ibang bansa. Nakatakda namang dumalo sa University of the Philippines College of Law si Lodge upang matalakay ng mas malalim ang seabed exploration. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.